Napamahal na rin ako ng sobra sa mga bata. Gusto ko ay forever na nila akong tawaging daddy. Hindi tito, hindi uncle. Ang gusto ko ay daddy. Kaya pakasalan mo na ako. Dear Amihan Stories presents The CEO is Not My Twins Daddy. Written by Jasmine Jail. Kalat na sa buong kumpanyang chismis na babaero ka at playboy Sir Kevin. Komento ni Sabrina, ang sekretarya ni Kevin, nabuntis at nakatakda ng umalis dahil 2 buwan na lang din at manganganak na ito. Hindi na rin ito babalik dahil magpo-focus na lang sa pagiging ina at ayaw na ring payagan ng asawa na magtrabaho pa. Siya si Kevin Henyo, CEO ng isang malaking food manufacturing business na KG Food Corporation. At kasalukuyan siyang naghahanap ng sekretarya na ipapalit kay Sabrina. Ngunit dahil sa mga bali-balitang kumakalat na babaero siya at manloloko, ay halos wala nag-a-apply sa kanila. Na para bang girlfriend ang hinahanap niya. Tayaan yung mga chismis na yan. Hindi naman totoo mga yan eh. At kayong magpapatunay nun. Pagkuway sagot niya. Paano kasing hindi kakalat ang chismis? Halos lahat ng kasama mo sa opisina ay mga babae, Sir Kevin. At karamihan din ng mga empleyadong tinatanggap mo ay mga babae. Sabad ng driver niyang si Weng. Ako nga mismo na driver mo ay babae rin eh. Hindi nga kita maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, babae pa talagang napili mo. Ang PA mo, babae rin. Si Dayan. Idagdag mo pang sekretarya. Although aalis na si Sabrina, pero sure ako na, babae pa rin ang ipapalit mo sa kanya. Natatawa pa nga ako sa isang comment sa narinig ko eh, na baka si Sir Kevin daw ang ama ng ipinagbubuntis ko. Nakakainis, pero natawa na lang ako at hindi na pinatulan ng chismosang yun. Pagkukwento ni Sabrina. Sabi ko nga diba, kayong makakapagpatunay na hindi totoong chismis na yan. Kayong lagi kong nakakasama. Kaya alam nyo na, hindi ako nang bababae. At wala rin ako niloloko kahit isang babae. Patuloy niya sa pagdepensa sa kanyang sarili. Hindi rin natin masisiguro. Malay natin kapag hindi mo na kami kasama kung ano-ano nang ginagawa mo. Baka pumupunta ka sa mga club o kaya nakikipag-meet sa iba't ibang babae. Kaya ganun na lang sila kung makagawa ng chismis. Komento ni Weng. Teka, akala ko ba kakampi ko kayo? Bakit parang pati kayo ay pinagdududahan na ako? Seryoso Sir Kevin, bakit ba kasi puro babae ang kinukuha mong empleyado? Si Dayan ang seryosong nagtanong. Hindi agad siya nagsalita at nagdalawang isip na sagutin ang tanong ng kanyang personal assistant. Pagkuway bumuntong hininga siya, saka nagsimulang magsalita. Ang totoo kasi niyan ay noong nag-uumpisa pa lang ako sa kumpanya bilang CEO. Halos lahat ng empleyado ko ay mga lalaki. May narinig akong chismis no na bakla raw ako kasi lahat ng nakapaligid sa akin ay mga lalaki. Siyempre, hindi ko yun matatanggap kasi hindi naman totoo. Kaya pinalitan ko ang lahat ng mga lalaking nasa opisina ko ng mga babae. Mas okay na yung pagchismisan ako na isang babaero at playboy kaysa isang bakla, di ba? Ano? Sabay-sabay na sambit ng 3 babaeng kasama niya sa kotse. Natawa pa ang mga ito. So, hindi naman pala ikaw ang problema, Sir Kevin, kundi ang mga chismosang naroon sa kumpanya. Natatawa pa rin komento ni Sabrina. Pambihira ka talaga, Sir Kevin. Mas tanggap mo pala na tawagin kang babaero kaysa bakla. Kuhang-kuha na mga chismosong yun ang inis mo, ano, sir? Segunda ni Weng. Medyo malambot ka kasing gumalaw, sir. Tapos mahinin ka pa magsalita at medyo tahimik. Komento naman ni Dayan. Huy, ano ka? Para sa akin, mas gusto ko na ganun si Sir Kevin. Malambot gumalaw, mahinhin at maginoo. Pero asahan nyo na pagdating sa kama ay medyo bastos yan at wild. Sabi ni Sabrina at pagkatapos ay nagtawanan na naman ang 3. Mas malakas kesa nung una. Hoy, kayong 3, tigilan nyo na nga ako.
Kanina niyo pa ako pinagtatawanan eh. Mabuti pang hindi na lang ako nagkwento sa inyo. Saway niya sa mga ito. Ikaw Sabrina, pati ikaw Dayan, nagawa niyo na ba yung inuutos ko sa inyo? Yung paghahanap ng bagong sekretarya. Baka mamaya niyan, danganak ka na Sabrina, pero wala pa kayong nakukuhang papalit sa'yo. Yun kasi ang napala mo, sir. Sa kagustuhan mong pagchismisan na isa kang babaero, wala na tuloy gustong mag-apply sa'yo. Wala nang babae nagtitiwala. Natatawa pa rin komento ni Weng. Huwag kang mag-alala, Sir Kevin. May natanggap na kaming isang aplikante. Sa katunayan nga ay, naghihintay na siya sa'yo sa opisina mo. Katatanggap ko pa lang ng text message mula sa security guard natin. Seryosong wika ni Sabrina na ikinatuwa naman niya. Kung ganun, bilisan mo ng pagmamaneho mo, Weng. Baka mainip pa yun at makarinig ng hindi magagandang chismis. Aniya, dahilan para matawa na naman ang tatlong babaeng kasama niya. Pinaharurot na ni Weng ang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa building na pag-aari niya. Nang makababa na siya sa kotse, ay nagmadali na siyang pumasok sa building at naglakad patungo sa kanyang opisina. Pinadiretso ko na siya sa opisina mo, Sir Kevin, para ma-interview mo na agad. Sabi ni Sabrina habang naglalakad sila. Good. Samahan mo rin ako sa pag-interview sa kanya. At kapag nakita kong okay naman siya, ay i-hire ko na rin agad. Okay po, Sir Kevin. Napapatangu-tangong sagot ni Sabrina. Pero teka, bakit sumunod ka pa rin dito, Weng? Tanong niya matapos mapansin ang kanyang driver na nasa likuran niya. Kasabay ng paghinto niya sa paglalakad. Agad ding napahinto ang tatlong babaeng nakasunod sa kanya. At pagkatapos magkatinginan, ay sumagot na rin si Weng. Tinutulungan ko lang tong si Dayan sa mga bitbitan niya. Ang dami kaya nito. Kawawa naman siya kung hahayaan ko lang. Hindi naman pwedeng si Sabrina ang pabitbitin natin. Ang laki na ng tiyan niya. Ang gaan-gan lang naman yan eh. Kunwari ka pa riyan. Gusto mo lang yatang makita ang aplikante natin at makiusyoso. Hindi kumbinsidong sagot niya at pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Agad ding sumunod ang tatlong babae hanggang sa makarating na sila sa opisina at nakita ang babaeng aplikante na nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Dali-dali siyang lumapit dito para makipagkamay. Habang ang tatlong babaeng kasama niya ay agad ding sumunod matapos magunahang makapasok sa loob. Good morning, miss. Nakangiting bati niya sa babae, kasabay ng paglalahad niya ng kamay rito. Ikaw ba yung nag-a-apply bilang sekretarya namin? Ako nga, at Debbie Reverante ang pangalan ko. Matigas ang boses na sagot ng babae na para bang may galit ito sa kanya. Hindi rin ito tinanggap ang pakikipagkamay niya. Hanggang sa naupo na rin lang siya sa kanyang swivel chair. Bigla tuloy siyang napatanong sa sarili kong, pumunta ba talaga ito roon para mag-apply? O baka may iba pa itong dahilan? Pagkaway napansin niya sina Weng at Dayan na halos humaba na ang mga leeg na parang giraffe. Habang tinitingnan ng babaeng aplikante at nakikiusyoso sa kanila. Agad niyang sinita ang mga ito. Dahilan para mapalingon si Miss Debbie. Bigla ring sumama ang tingin nito sa dalawa niyang empleyado na para bang gusto na nitong sabunutan. Hindi pa ba kayo lalabas? Weng, Dayan, wala naman na yata kayong gagawin dito eh. Si Sabrina lang ang kailangan ko rito. Seryosong sabi niya. Pagkatapos tingnan ng masama ng aplikante sina Weng at Dayan, ay bumaling naman ito kay Sabrina. Nalilisik pa rin ang mga mata nito at nakafocus sa malaking tiyan ng kanyang sekretarya. Pasensya ka na sa mga empleyado ko, Miss Debbie. May pagkachismosa kasi mga yan. Aniya, pero hindi pa man siya tapos ay nagsalita na agad ito. Hindi mo na ba talaga ako natatandaan? Nakalimutan mo na ba talagang obligasyon mo sa akin? Matigas ang boses nito at mukhang may kinikim-kim na galit. Kaya nagtaka siya at hindi agad nakasagot. Maging ang tatlong babaeng empleyado niya ay nagulat din at napatingin ng maigi sa babae.
Teka, hindi ko maintindihan. Sino ka nga ba talaga? May iba ka pa bang sadya sa akin? Akala ko, pumunta ka rito para mag-apply bilang sekretary ko. Takang-taka pa rin siya. Pagkatapos ay bumaling naman siya kay Sabrina. Anong ibig niyang sabihin, Sabrina? Kilala mo ba siya? Alam mo ba kung ano talagang pakay niya? Umiling lang si Sabrina bilang sagot. Maya-maya ay nanlaki bigla ang mga mata nito. Yun pala ay dahil sumugod bigla ang aplikante sa kanya. Nagulat na lang siya nang lingunin niya ito at isang malakas na sampal ang natanggap niya mula rito. Wala ka talagang kwenta. Manloloko ka. Basta mo na lang akong iniwan pagkatapos mo ko matikman. Galit na sabi nito na lalo niyang ikinagulat. Maging ang tatlo niyang empleyado ay sobrang nagulat din. At nanlaki pa ang mga mata. Nagkatinginan din ang mga ito na para bang sa pamamagitan ng mga mata ay nagchichismisa na ang mga ito at siya ang topic. Teka, anong pinagsasasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Angal niya habang pinipilit pakalmahin ang sarili para hindi niya ito patulan. Ah, talaga ba? Hindi mo rin ba alam na nagbunga ng kambalang nangyari sa atin? Nandun sila sa probinsya. Iniwan ko muna saglit para lang mapuntahan kita rito. Halos 5 taon na kitang hinahanap. Kung hindi pa kita nakita sa telebisyon, ay baka hindi pa rin tayo nagkakaharap hanggang ngayon. Tapos CEO ka pala? Ang yaman-yaman mo pala, pero hindi mo malang nagawang suportahan ang kambal nating anak. Patuloy pa rin ang babae sa pabuliyaw na boses na lalo niyang ikinagulat. Hala ka, Sir Kevin, may binuntis ka palang babae at basta nalang iniwan. Narinig niya ang komento ni Weng na lalong nagparindi sa kanya. Ibig sabihin, totoo talaga ang chismis na babaero ka at manloloko, Sir Kevin? Dagdag pa ni Dayan. Pwede ba? Lumabas na muna kayong tatlo. Dumadagdag pa kayo sa isipin ko eh. Medyo naiinis ng baling niya sa mga empleyado. Pati ako, Sir Kevin? Oo, pati ikaw, Sabrina. Lumabas na muna kayo at kakausapin ko lang babaeng to. Agad niyang sagot sa buntis na sekretarya. Bakit mo sila palalabasin? Ayaw mo bang marinig ng mga babae mo kung gaano ka kawalang kwentang tao? Ayaw mo bang malaman nila na may binuntis ka at pagkatapos ay basta mo nalang kinalimutan? Sabad ni Debbie sa galit pa ring boses. Teka miss, nagkakamali ka ng akala. Mga empleyado lang kami ni Sir Kevin. Walang namamagitan sa amin. Si Sabrina na ang agad na umangal, na tinaasan lang ng kilay ni Debbie. Lumang style na yan, miss. Hindi mo ko mapapaniwala sa mga kwento mong ganyan. Yan ang nasa tiyan mo ay. Baka ang amo mo rin ang may gawa niyan eh. Pinaikot pa ng babae ang mga mata nito matapos sagutin si Sabrina. Pagkatapos ay bumaling na ulit ito sa kanya. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo, Miss Debbie. Hindi kita kilala. At wala akong natatanda ang nangyari sa atin. Inunahan na niya ito bago pa man ito maibuka ang bibig. Teka, baka kabilang ka sa isang sindikato at ako ang target niyo. Ay, grabe ka naman, Sir Kevin. Masyado ka namang harsh sa dati mong chicks. Pagkatapos mo siyang galawin noon, ganyan ka na sa kanya ngayon. Komento ni Weng na may halo ring panunukso sa kanya. Ano pa bang ginagawa niyo rito at hindi pa kayo lumalabas? Pabuliyaw na sabi niya sa mga empleyado at sa puntong yun ay nagunahan ng lumabas ang 3 babae at naiwan silang 2 ni Debbie sa loob. Ngayon miss, magkalinawan tayo. Ano ba talagang totoong pakay mo sa akin? Hahayaan kitang makaalis dito ng maayos at wala nangyayaring hindi maganda. Basta sabihin mo lang sa akin ang totoo. Matigas ang boses na kumpronta niya sa babae. Pero lalo lang itong nagalit at pinanlisikan siya ng tingin. Itatanggi mo pa rin talagang ginawa mo sa akin? Pati ang kambal mong anak, ayaw mo ring tanggapin? Wala ka talagang kwenta. Inuulit ko, miss. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Hindi kita kilala
at wala akong obligasyon sa'yo. Sige, itanggi mo pang ginawa mong walang hiya ka. Susugurin sana siya nito pero hindi natuloy dahil agad siyang lumayo at hinarangan din ito ng upuan para hindi na makalapit pa sa kanya. Binabalaan kita, miss. Huwag kang gagawa ng gulo rito kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga gwardya. Sabi niya, pero parang hindi malang ito natinag. Kaya pinindot na niya ang isang button na mag-aalarma sa mga gwardya para pumunta ang mga ito roon. Hindi naman sa natatakot siya sa babae. Pero naisip kasi niya na baka may pagkabaliw ito at bigla na lang magwala roon sa loob ng opisina. Nagpatuloy pa rin ito sa paglapit sa kanya kahit nagbigay na siya ng babala. Panay rin ang iwas niya rito dahil ayaw naman niya itong sakta ng pisikal. Hanggang sa mahawakan ito ang walis tambo at akmang pupupukin siya sa ulo nang dumating ang 2 security guards. Ba't ang tagal niyo? May babae nang gugulo rito oh. Hawakan niyo yan at kalad ka rin palabas nitong building. Utos niya sa 2 gwardya na may halong paninermon. Tagad na sumunod ang mga ito at hinawakan si Debbie sa magkabilang kamay. Pagkatapos ay hinila na ng mga ito palabas ng kanyang opisina. Walang hiya ka talagang lalaki ka? Wala kang kwenta. Hindi ka na naawa sa anak mong kambal? Kahit sila na lang sanang isipin mo at wag na ako. Pero wala kang puso. Makasarili ka. Nagsisisigaw pa rin ang babae habang kinakaladkat ito ng mga gwardya at nagpupumiglas. Hanggang sa mawala na ito sa paningin niya at saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Pagkuway na pag-isip-isip niya ang mga sinabi ng babae kung bakit gano'n na lang ito kagalit sa kanya. At desidido rin talagang ipaangkin sa kanya ang kambal nitong anak na para bang may nangyari talaga sa kanilang dalawa. Ngunit kahit anong isip niya ay wala talaga siyang maalala na may ginalaw siyang babae. At pagkatapos ay basta nalang kinalimutan. Napapailing na lang siya habang iniisip ang mga bagay na yon. Gayunpaman ay kumontak pa rin siya ng isang detective at pinaimbestigahan ng babae base sa resume na ipinasa nito. Kakaupo pa lang niya sa swivel chair nang pumasok ang 3 niyang empleyado. At unang kita pa lang niya sa mga mukha nito ay parang gusto lang ng mga itong makasagap ng chismis mula sa kanya. Wala kayong makukuhang chismis mula sa akin, okay? Totoong hindi ko kilalang babaeng yun at walang nangyari sa amin. Inunahan niya na agad ang mga ito bago pa man maibuka ng mga ito ang mga bibig at makapagsalita. Dahil dyan sa pagiging chismosa ninyo, parang gusto ko na tuloy magduda. Baka kayo lang din ang nagpapakalat ng hindi magagandang chismis laban sa akin. Grabe ka naman po sa amin, Sir Kevin. Gusto lang naman naming malaman kung sino talagang babaeng yun eh. Kung hindi mo ba talaga siya kilala at wala kang alam sa mga sinasabi niya. Si Sabrina ang agad na sumagot. Hindi ko nga siya kilala, okay? Ikaw nga dapat kong tinatanong eh. Dahil ikaw ang nag-introduce sa kanya bilang isang aplikante. Ipinasa lang naman siya sa akin ng HR, sir. Ang instruction mo kasi ay, once na may nag-apply bilang sekretary, ay idirekta na sa iyo at ikaw na mismo mag-i-interview. Katuwiran naman ni Sabrina. Okay na, hindi naman kita sinisisi eh. Kumuha na rin ako ng detective at pinapaimbestigahan ng babaeng yun. Malalaman din natin kung ano talagang pake niya sa akin. Aniya sa seryosong boses. Nakaka-excite namang malaman kung sino talagang Miss Debbie na yun. Nasasabik na wika ni Weng. Ba't ganyan ang reaksyon mo, Weng? Parang nasasabi ka na, kinikilig. Asik niya sa kanyang driver. Pagkatapos ay muli niya itong pinalabas kasama si Diane. Si Sabrina lang ang pinaiwan niya sa loob dahil kakausapin niya ito tungkol sa plano nitong pag-alis sa kumpanya bilang sekretarya. 3 araw lang ang lumipas nang matanggap niya ang resulta ng pag-iimbestiga ng inupahan niyang detective tungkol sa babaeng nanggulo sa opisina niya at inakusahan siyang manloloko at walang hiya. At nagulat na lang siya sa kanyang nalaman. Ang lumabas sa investigasyong ginawa ko ay hindi talaga ikaw ang hinahanap ni Miss Debbie Reverante.
Sir Kevin, isang lalaking nagngangalang Alvin Henyo ang matagal na niyang hinahanap. At base sa mga napagtanungan ko mga tao sa probinsyang pinanggalingan niya, ay totoo talagang may kambal siyang anak at si Alvin ang ama ng mga bata. Hindi ko na hinalungkat ang buong detalye tungkol sa naging relasyon ng dalawa. Pero parang one night stand lang ang nangyari. Pagpapaliwanag ng detective. Pagkatapos ay nag-abot ito ng mga pictures sa kanya na agad naman niyang kinuha. Yan ang mga larawan ng batang kambal na sina Lodi at Larry. May picture din ni Alvin Henyo na kamukhang kamukha mo, kaya hindi nakakapagtakang mapagkamalang ka talaga ng babae. Pagpapatuloy nito. Kamukha ko talaga yan dahil kapatid ko si Alvin. Sagot niya habang tinitingnan ang mga larawang ibinigay sa kanya ng detective. Bigla rin siyang nakaramdam ng lungkot matapos maalala ang kapatid niyang 5 taon nang patay. Nang makita naman niya ang mga larawan ng kambal na bata, na mga pamangkin pala niya, ay awa ang bigla niyang naramdaman. Ngayon ay naiintindihan na niya ang ina ng mga ito noong sinugod siya sa kanyang opisina at inakusahan ng kung ano-ano. Samantala, habang bumabiyahe si Debbie pauwi sa kanilang probinsya, ay hindi niya maiwasang mapaluha dahil sa ginawa sa kanya ni Alvin. Ang lalaking halos 5 taon na niyang hinahanap. Ang lalaking naka one night stand niya noon sa kanilang probinsya. Pero bigla na lang naglaho pagkatapos at wala na rin siyang naging balita mula noon. Recently lang na makita niya ito sa telebisyon, kaya agad niya itong pinuntahan sa Maynila at nagkunwari pa siya mag-a-apply bilang sekretarya sa kumpanya nito para siguradong makakaharap talaga niya ito. Bagamat hindi siya sigurado kung si Alvin ba talaga ang lalaking yon, dahil iba ang nakita niyang pangalan nito. Nagbase lang siya sa itsura nito, na kahit 5 taon na ang nakakaraan, ay tandang-tanda pa rin niya. Hindi niya talaga kinalimutan ang mukha nito, at may picture pa nga siya sa kanyang wallet na magkasama sila. Kaya confident siya na ang lalaking nakaharap niya at kinompronta ay ang lalaking matagal na niyang hinahanap, at ama ng kambal niyang sina Lodi at Larry. Ngunit imbis na humingi ito ng tawad sa kanya at bumawi, ay itinanggi siya nito, pati ang kambal. Ipinakaladkad din siya nito sa mga gwardya palabas ng building nito. Kaya sobra siyang nasasaktan at mas lalo nadagdagan ang sama ng loob niya rito. Hanggang sa makauwi na siya sa probinsya, ay halos hindi mahinto ang pagluha niya. "Oh, anak, ano nangyari sa lakad mo? Nagkausap ba kayo ng ama ng kambal?" Salubong sa kanya ng kanyang ina, na puno ng pag-aalala ang ekspresyon matapos mapansin na namumugto ang kanyang mga mata. Itinanggi niya mga bata, ma. Iginiit niya rin na walang nangyari sa amin at hindi niya ako kilala. Walang ganang sagot niya. Kung pumayag ka kasi na samahan kita, ako sanang kumausap sa lalaking yun. Nakatikim sana siya ng malakas na suntok mula sa akin. Narinig niya rin ang boses ng kanyang ama na ilang sandali lang ay nasa harapan na niya. "Hindi niyo na nga kailangan pang makialam, pa. Kaya ko namang harapin ang lalaking yon. Kaya lang ay matigas din talaga. Nag-amnesia siguro at nakalimutan ang mga nangyari sa amin." "Matagal na rin kasi, anak. 5 taon na rin nagdaan, kaya baka nakalimutan na niya." "Hindi yun valid na reason, ma. Ako nga hindi ko pa siya nakakalimutan at tandang-tanda ko pang mukha niya." Pagkuway natigil ang pag-uusap nila, nang marinig ang papalapit na boses ng kambal niyang anak. Yumakap agad ang mga ito ng mahigpit matapos makalapit sa kanya. "Namiss niyo agad ako 3 araw lang naman akong nawala." Aniya habang hinahaplos-haplos ang mga ulo ng kambal. "Saan ka po ba kasi pumunta? At 3 araw na hindi ka umuwi ng bahay?" Usisa ni Lodi. "May inasikaso lang ako sa Manila, mga anak." "Sabi po ni Lola, pagbalik mo ay may dala kang sorpresa para sa amin. Nasaan na po? Ba't parang wala ka naman pong dala?" Kompronta ni Larry sa kanya. "Sorpresa nga sana, anak, kung hindi lang napurnada." Medyo pabulong na sabi niya at pagkatapos ay
Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Ano pong sabi mo, Mama? Wala, anak. Ang sabi ko, pumasok na tayo sa loob ng bahay at medyo dumidilim na rin dahil 6:00 na. Maambon na rin dito sa labas. Inakay na niya papasok ng bahay ang kambal. Sumunod din naman agad ang mga magulang niya. Nang sumunod na nga ng mga araw, ay pinilit na lang niyang kalimutan ang nangyari sa paghaharap nila ng ama ng kambal. Nagpatuloy siya sa normal niyang ginagawa sa pang-araw-araw. Ang pagtulong niya sa trabaho sa kanilang bukid at pagpapakain ng mga alaga nilang hayop. Hanggang isang araw, pag-uwi niya galing sa bukid, nagulat siya nang mapansin ang nakaparadang mamahaling sasakyan sa labas ng kanilang bahay. At mas lalo pa siyang nagulat nang makilala ang lalaki naghihintay sa kanya sa sala. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Agad na tanong niya matapos makalapit dito. Pinanlisikan din niya ito ng tingin nang kumulo bigla ang dugo niya dahil sa nakakainis nitong muka. Relax, pumunta ako rito para humingi ng tawad sa'yo. Sa ginawa ko nang pumunta ka sa opisina ko. Seryosong sabi nito. Ano? Pagkatapos mo kong ipahiya sa harap ng mga babae mo? Itinanggi mo rin ang nangyari sa atin at ayaw mong akuin ang anak mong kambal. Ipinakaladkad mo rin ako sa mga security guards mo. Tapos ngayon, bigla kang susulpot dito at hihingi ng tawad sa akin para bang simple lang ang nagawa mong kasalanan. Pabuliaw na sagot niya sa lalaking pinaniniwalaan niyang si Alvin. Please, huminahon ka. Pumunta ako rito para makipag-ayos sa'yo. Pinagsisisihan ko ng ginawa ko. At kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, babawi ako sa iyo at sa mga bata. Ngayon, natauhan ka na at naisip yan. Kung palayasin din kaya kita rito sa bahay, gaya ng ginawa mo sa akin doon sa kumpanya mo. Hindi pa nakakasagot ang lalaki nang makita niya ang paglabas ng kambal mula sa kwarto ng mga ito at diretso agad na lumapit sa kanila. Nag-aaway po ba kayo ni Daddy, Mama? Tanong ni Ludi na bahagya niyang ikinagulat. Kanina pa po siya naghihintay sa iyo, Mama. Segunda naman ni Larry. Kung ganon, kanina pa kayo nakapag-usap? Tanong niya sa kambal. Hindi naman po masyado. Pinapasok na po kasi kami ni na lolo at lola sa kwarto namin at sila nang nakipag-usap kay Daddy. Si Ludi ang sumagot. Gusto ko nga po sana namin makipaglaro kay Daddy. Kaya lang ay hindi naman kami pinayagan ni na lolo at lola. Pagsusumbong ni Larry habang nakanguso pa. Bago siya sumagot ay ibinaba muna niya ang kanyang sarili para pumantay sa mga bata. At hinawakan niya rin sa magkabilang balikat si Larry. Baka kasi busy ang daddy niyo, kaya pinigilan kayo ng lolo at lola niyo. Pumunta lang siya rito para bumisita at pagkatapos ay aalis din agad siya. Hindi naman ako busy. Ang totoo nga niyan ay isa sa mga dahilan kung bakit pumunta ako rito ay para makipaglaro sa mga bata. Gusto ko silang makasama at makilala ng lubusan. Kaya nga hindi ako nagsama ng driver at mag-isa na lang na pumunta rito. Biglang sabad ng lalaki. Nakangiti pa ito habang nagsasalita at mukhang sincero naman. Malayong malayo roon sa kinumpronta niyang lalaki sa opisina nito na kung makatanggi sa kanya at sa mga bata ay wagas. Talaga po, Daddy? Makikipaglaro ka sa amin? Excited na tanong ni Larry. Oo naman. Agad na sagot ng lalaki. Kung ganon, tara na po at magtagu-taguan tayo. Pipigilan niya sana si Larry, pero bago pa man siya makapagsalita ay hinila na nito ang lalaking bisita. Tara na, Ludi! Makikipaglaro sa atin si Daddy! Sabi pa nito sa kakambal. Sa huli ay hindi niya pinigilan ang mga ito. Pumunta na muna siya sa kanyang kwarto at nagbihis. Pagkatapos ay lumabas ulit at pinagmasda ng mga bata habang nakikipaglaro sa lalaking pinaniniwalaan niyang ama ng mga ito. At sa isang banda ng kanyang puso ay nakaramdam siya ng kakaibang tuwa dahil sa nakikita niyang kasiyahan sa kambal. Pero kahit ganon,
hindi ibig sabihin na palalampasin na niya ang ginawa sa kanya ng lalaki. Hindi pa sila tapos at magtutuos pa rin sila. Nagpalipas muna siya ng ilang minuto bago siya lumapit sa mga ito at pinatigil na ang mga bata sa pakikipaglaro sa lalaki. Tama na yan mga anak, pumasok na kayo sa loob at malapit na rin gumabi. Maglinis na rin kayo ng mga katawan nyo at pagkatapos ay magbihis na. Paano po si Daddy? Dito po ba siya matutulog sa atin? Uuwi rin siya mamaya. Usisa ni Ludi na hindi naman niya nasagot. Hindi rin naman kasi niya alam kung ano ang plano ng lalaki. Mag-uusap pa kami ng daddy niyo, kaya hindi ko pa alam kung mag-i-stay siya rito o hindi. Okay po. Matapos sumagot ni Ludi, ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad papasok ng bahay. Sige po, Daddy. Si Larry naman ay nagpaalam muna sa lalaki bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Nang silang dalawa na lang ng lalaki ang naroon, ay hinarap na niya ito para kumprontahin. Pero bago pa man siya makapagsalita, ay inunahan na siya nito. Mukhang kilalang-kilala na ng mga batang daddy nila. Oo, kasi mula na magkaisip sila, ay unti-unti ko nang ipinamulat sa kanila kung sino ang kanilang ama. Tuwang-tuwa nga sila noong nakita kanila sa telebisyon. At yun ang nag-udyok sa akin para puntahan ka sa Manila. Kaya lang ay, mukhang nagka-amnesia ka na at nakalimutan ang lahat. Inuulit ko, Debbie. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa iyo nung pumunta ka sa opisina ko. Hindi ko talaga alam. So nagka-amnesia ka nga? Hindi pa man ito tapos magsalita, ay binara na agad siya. At ang galit na nararamdaman niya rito ay para bang unti-unti na namang bumabalik. Gustong-gusto niya itong umbagin, pero nag-aalala siya na baka makita siya ng mga bata, kaya hindi niya ginagawa. Gusto rin kitang pasalamatan at hinahangaan kita dahil sa kabila ng mga nangyari na mag-isa mong pinalaki ang mga bata na hindi mo hinayaang magtanim sila ng galit sa kanilang ama. Ayoko silang idamay sa mga pagkakamaling nagawa natin noon, kaya hindi ko talaga hahayaan na mangyari yun. Gusto ko pa rin makilala nilang kanilang ama na responsable at mabuting tao. Kaya nga hanggang ngayon ay superhero pa rin para sa kanilang ama nila. Napangiti ng malapad ang lalaki, samantalang siya ay nainis naman bigla dahil sa nakita niyang reaksyon nito. Naisip niya na parang unfair para sa kanya kung basta na lang niyang kakalimutan ang mga ginawa nito sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na okay na tayo. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga kasalanang ginawa mo, Alvin. Okay ka sa mga bata, pero sa akin. Ang totoo niyan, Debbie. Putol nito sa kanya. Natigilan naman siya matapos mapansin ang biglang paglungkot ng ekspresyon nito na para bang may importante itong sasabihin sa kanya. At sa nakikita niya ay parang hindi iyon maganda. Hindi kasi ako si Alvin. Hindi ako lalaking hinahanap mo. At hindi talaga ako ang ama ng mga bata. Iyan ka na naman sa pagtatanggi mo, Alvin. Akala ko ba'y tinatanggap mo ng lahat kaya ka pumunta rito sa probinsya namin at nagpakita sa mga anak ko? Bulyaw niya rito. Ako si Kevin Henyo at ang lalaking hinahanap mo na si Alvin na ama ni Ludi at Larry ay kapatid ko. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Tinitigan din niya ito ng maigi at napansin nga niya ang bahagyang pagkakaiba sa hugis ng muka ng mga ito. Totoo bang sinasabi mo? Halos hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Kung hindi nga ikaw si Alvin at kapatid ka niya, nasan siya kung ganon? Bakit? Patay na siya, Debbie. 5 taon na. Kasama siya sa eroplanong nag-crash na papunta sana sa ibang bansa. Aattend dapat siya ng seminar bilang representative ng kumpanya ng pamilya namin. Pagkukwento nito na biglang nagpawindang sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Parang bigla siyang nanghina at tuluyan ng natahimik. Nalungkot din siya at biglang nawala ng pag-asa dahil sa katotohanang wala na pala ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Ang ama ng kambal niya. At bukod sa mga yun, ay bigla rin siyang nakaramdam ng pagkahiya.
kung ano-ano na ang sinabi at ginawa niya rito. Pero hindi naman pala ito si Alvin. Hindi namin alam ang tungkol sa'yo, kaya hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na tulungan ka at ang mga bata. Hindi rin kasi mahiling magkwento ang kapatid ko tungkol sa personal niyang buhay noon. Kaya, Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung ano-ano patuloy ang ginawa at sinabi ko sa'yo. medyo nahihiya pang putol niya rito. Pasensya ka na, pero wala rin talaga akong idea noong pumunta ka sa opisina ko. Akala ko talaga ay nanggugulo ka lang. Kung hindi pa ako nagpaimbestiga, ay hindi ko malalaman na nakarelasyon mo palang kapatid ko. Ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo. Pinagalitan pa kita ng kung ano-ano sa harap ng mga babae mo. Lilinawin ko lang ulit sa'yo na hindi ko mga babae sina Sabrina, Weng at Dayan. Mga empleyado ko sila at pinagkakatiwalaan sa kumpanya. Kaya ganun kami ka-close sa isa't isa. Putol nito sa sinasabi niya. Nagkibit-balikat naman siya dahil parang hindi naman convincing. So, anong pakay mo at pumunta ka rito sa probinsya namin? Bukod sa gusto mong bisitahin at mamita mga pamangkin mo. Seryoso na ulit niyang tanong dito. Gusto kong tumulong, Debbie. Kung hahayaan mo ko ay ako na lang sana ang babawi para sa kapatid ko. Ako na lang ang gagawa ng mga bagay na hindi niya nagawa para sa inyo. Pupunan ko ang mga pagkukulang niya sa mga bata. At kung kinakailangan tumayo ako bilang ama nila, ay gagawin ko. Seryosong sagot nito na ikinabigla naman niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan itong gawin ang mga bagay na yon sa kanilang mag-iina. Gayong hindi naman ito si Alvin. Bakit mo gagawin yun, Kevin? Wala ka namang responsibilidad sa akin. May kasalanan din kasi ako sa kapatid ko. Hindi na ako nakahingi ng tawad sa kanya at nakabawi dahil sa biglaan niyang pagkawala. Pero baka sa pamamagitan nito, kahit papaano ay mabawasan ang sama ng loob niya sa akin. Seryoso ito sa mga sinabi, kaya hindi agad siya nakasagot. Naramdaman niya rin ang pagiging sincero nito, lalo na nang magkatitigan sila saglit. Hayaan mo mula ngayon ay ako nang tumustos sa mga pangangailangan ng kambal. Pagpapatuloy nito. Kaya ko namang buhayin ng mga anak ko eh. Ang gusto lang talaga nila ay makasamang kanilang ama. Kung ganun nga, ay handa akong tumayong ama sa kanila. Walang problema sa akin yun. Dito naman nila ako, di ba? Ewan ko, Kevin. Hindi ko alam kung tama ba o hindi. Kasi may sarili ka namang buhay. At saka, baka magalit ang girlfriend mo. Kung meron man. Wala akong girlfriend, kaya walang magagalit. Agad nitong sagot sa sinabi niya. Walang pipigil sa akin, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Napatitig na naman siya rito at mariing ineksamin ang pagkatao nito. At sa unang tingin ay parang hindi naman kapani-paniwala na wala itong babae. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong nito na para bang nahulaan kung ano ang nilalaman ng kanyang isip. Bigyan mo ko ng chance at mapapatunayan ko sa iyo na totoong sinasabi ko. Basta, hindi pa ako makakapag-decide kung tatanggapin ko ang inaalok mong tulong. Depende rin kasi sa mga bata kung tatanggapin nila o hindi. Basta yung pagbibigay ko ng suporta sa kambal, automatic na yun. Pumayag ka man o hindi ay gagawin ko talaga yun. At isa pa palang dahilan kung bakit pumunta ako rito ay para sabihin sa iyo na tanggap ka na bilang sekretarya sa kumpanya ko. Ano? Anytime pwede ka na magsimulang magtrabaho sa kumpanya. Maraming salamat sa iyo. Pero hindi naman talaga ako pumunta ron para mag-apply bilang sekretarya eh. Gusto lang talaga kitang puntahan para kumprontahin. Nangangailangan talaga ako ng sekretaryang papalit kay Sabrina. Malapit na kasi siyang manganak, kaya alis na siya sa kumpanya. Wala pang ibang nag-a-apply bukod sa'yo. Tapos, kailangan na namin. Kaya nagdesisyon ako na i-hire ka na. Muli na naman siyang naging speechless at hindi agad nakasagot. Inamin niya na gusto na rin talaga niyang mag-iba ng trabaho at nagsasawa na siya sa mga gawain sa bukid. Ang isa pa kasing iniisip niya ay kailangan niyang isama ang mga anak niya kapag pumunta siya sa Manila at magtrabaho bilang sekretarya sa kumpanya nito.
Nasa iyo pa rin ang final decision, Debbie. Basta sabihin mo na lang ako kapag nakapagdesisyon ka ng tanggapin ang posisyon. Pagpapatuloy nito sa seryoso pa ring boses. Pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanya. Maglalakad na rin sana ito palayo nang pigilan niya at agad naman itong lumingon. Sandali lang, aalis ka na ba at babalik na sa Maynila? Tanong niya rito. Kailangan at mukhang nagbabadya rin ng masamang panahon. Babagsak yata ang malakas na ulan. Mabuti na yung makabiyahe na agad ako bago pa man ako ma-stranded kung saang lugar. Kumain ka na muna bago ka bumiyahe. At saka, baka magtampo ang mga bata nang bigla ka nalang umalis bigla nang walang paalam. Ay, oo nga pala. Agad na sambit nito matapos matauhan. Ang lakas ng loob mong mangako na tatayong ama sa kambal, pero simpleng pagpapaalam sa kanila hindi mo magawa. Pabulong na sabi niya habang nakanguso at pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad papasok ng kanilang bahay. Ano? Anong sabi mo? Tanong nito habang sumusunod sa kanya. Hindi niya ito sinagot at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay at agad na sumalubong ang kambal sa kanila. Hi Daddy! Naghilamos na po kami at nagbihis. Mabango na rin po kami, kaya pwede mo na ulit kaming yakapin. Malapad ang ngiting pagkukwento ni Ludi. Talaga? Kayo lang bang nag-asikaso sa mga sarili ninyo? Hindi ba kayo tinulungan ng lola nyo? Usisa ni Kevin habang nakangiti rin ng malapad. Opo Daddy, marunong na po kasi kami, kaya hindi na kami nagpapatulong kay Lola o kay Mama sa paglilinis ng mga sarili namin. Si Larry naman ang sumagot. Very good Lapit nga kayo rito at aamuin ko. Agad ding lumapit ang kambal sa lalaking inaakalang daddy ng mga ito. Wow, ang bango-bango nga ng mga baby. Paglalambing ni Kevin sa mga bata. Dito ka na muna ha at maghahanda lang ako na makakain. Pagkuway pagpapaalam niya kay Kevin. Sige po Mama, kami na munang bahala kay Daddy. Sabad naman ay nakangiting si Larry. Habang si Kevin naman ay ngumiti lang sa kanya at tumangutango. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kusina at naabutan niya roon ang kanyang ina na nagluluto na ng pagkain. Ano, nagkausap na ba kayo? Anong plano niya sa iyo at sa mga bata? Tinanong mo ba kung bakit ngayon lang siya nagpakita? Nagpaliwanag na ba siya sa ginawa niya sa iyo noong pumunta ka sa Manila at kinumpronta siya? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Hindi agad siya sumagot at pumunta lang sa ref para kumuha ng malamig na tubig. At pagkatapos niyang uminom ay nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga. Bakit anak? Hindi mo magandang naging pag-uusap ninyo? Nako, kapag nalaman na naman yun ng ama mo na itinanggi ka na naman ng lalaking yon, siguradong makakatikim na talaga yan. Uuwiin sa Maynila na, puno ng pasang katawan. Relax lang po ma, hindi na po siya tumatanggi. Sa katunayan nga po, ay nangako siya na tatayong ama ng kambal. Oh, ganun naman pala. Bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Parang pinagsakluban pa rin ang langit at lupa. Hindi po kasi siya si Alvin ma. Si Kevin po siya, kapatid ni Alvin. Walang ganang sagot niya sa ina. Ano? Gulat na saad ng kanyang ina. Napatingin din ito bigla sa kanya at mukhang hindi rin makapaniwala. Habang siya ay tila bablangko pa rin ng isip at naguguluhan sa kung ano ba ang desisyong gagawin. Napasilip ang kanyang ina sa sala at pinakatitigan ang lalaking kasalukuyang nakikipaglaro sa mga bata. Iniwan pa nito ang ipinipritong isda na agad naman niyang napansin at siya na ang nagpatuloy. Kamukhang kamukha siya ni Alvin. Sambit nito sa mahinang boses. Tama ka po ma, ako nga mismo naguluhan din. So anong nangyari? Bakit hindi niya kasama ang kapatid niya? Nasaan si Alvin? Ano raw bang plano? Usisa ng kanyang ina matapos nitong lumapit ulit sa kanya at pinalitan siya sa pagpiprito.
Ipinaliwanag niya rin sa kanyang ina ang lahat ng sinabi ni Kevin. At maging ito ay bigla ring nalungkot dahil sa nalamang patay na si Alvin. So ano? Paano na ngayon? Pakuway tanong nito. Yun nga po, nangako siya na susuportahan ng kambal at handa rin siyang tumayong ama sa mga bata. Inalok din niya ako ng trabaho sa kumpanya niya bilang sekretarya. Talaga? Sinabi niya yun at okay lang sa kanya? Sa tingin ko ay seryoso naman siya. Kaya lang ay nagdadalawang isip ako kasi hindi naman siyang ama ng kambal at may sarili rin siyang buhay. Hindi ko rin alam, baka may girlfriend na siya tapos magkagulo pa kami. Napatangu-tangu na lang ang kanyang ina at hindi na nangulit pa. Hanggang sa matapos na sila sa pagluluto at nang makapaghain ay tinawag na nila si Kevin pati ang kambal para kumain. Sumabay na kayo sa amin, Debbie, Nanay Carmen. Ani Kevin nang mapansin itong nakatayo lang sila ng kanyang ina at hindi sumasabay sa pagkain ng mga ito. Sumabay ka na sa kanila, Debbie. At ako ay, hihintayin ko pang iyong ama para kami nilang magsabay mamaya. Sabi ng kanyang ina, nakalaunan ay sinunod naman niya at naupo na rin siya sa tabi ng mga anak. Bakit ka dyan umupo, Mama? Dito ka po sa tabi ni Daddy. Sita sa kanya ni Ludi. Nagkatinginan sila ni Kevin at awkward siyang ngumiti rito. Tumabi na rin lang siya rito para hindi na mangulit pa ang kambal. At nagulat na lang siya nang asikasuhin siya nito na para bang asawa niya ito. Ito na ang kumuha ng platong gagamitin niya, pati kutsara at tinidor. Pagkatapos ay ito na rin ang naglagay ng kanin at ulam doon. Wow! Ang sweet naman ni Daddy! Abot tenga ang ngiting sabi ni Larry. Siya naman ay napapangiti na rin lang at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Parang gusto na rin niyang maniwala na mabuting tao ito at matulungin. Pagkatapos kumain ay naghanda na si Kevin sa pag-alis nito. Nakapagpaalam na ito sa kanya at sa mama niya. Sa kambal na lang ito magsasabi nang tuluyan ang bumagsak ang malakas na ulan. Tutuloy ka pa rin ba? Hintayin mo na lang kayong tumila ang ulan bago ka bumiyahe. May pag-aalalang sambit niya. Hindi na at baka abutin pa ako ng hating gabi. Magdadahan-dahan na lang ako sa pagmamaneho. Sagot nito at mukhang desidido pa rin talagang tumuloy sa pagbiyahe. Ay nako, delikadong bumiyahe kapag ganito ang panahon dito. Lalo na't dadaan ka sa medyo bulubunduking mga lugar. Madalas nangyayari ang mga landslide doon. At tingin ko sa ulan na to mas lalo pang lalakas maya-maya. Sabi ng kanyang ina na puno rin ng pag-aalala ang boses. Ipinilit pa rin ni Kevin ang gusto nito hanggang sa dumating na ang kanyang ama at agad din itong pinigilan matapos malamang gabiyahin na ito pabalik sa Maynila. Ako na nagsasabi sa iyo, boy. Huwag ka na munang tumuloy at hintaying humina ang ulan kung ayaw mo madisgrasya ka. Bago nga ako umuwi ay may narinig akong bali-balita na may nadisgrasyang truck doon sa kurbada dahil madulas ang daan. Uwi ka ng kanyang ama. Sa huli ay pumayag din si Kevin na wag na munang bumiyahe. Hihintayin na muna nitong humina ang ulan o kung hindi man tumigil ay magpapalipas na lang ito ng gabi sa kanila. Mukhang walang balak tumigil ang ulan Aniya, matapos lapitan si Kevin na nasa sala at nakatanaw sa labas. Pinagmamasdan ang malakas na pagbuhos ng ulan. Okay lang, dito na lang ako matutulog sa sala. Sagot nito matapos ngumiti ng pilit. Tulog na bang mga bata? Oo, katutulog lang. Panay nga ang tanong kung aalis ka na raw ba. Ayaw pa nga sanang matulog kung hindi ko pa sinabi mag-i-stay ka muna rito. Babalik na lang ako rito, promise yan. Sikasuhin ko na muna yung mga trabahong iiwan ko sa Manila. Para kahit isang linggo ako magstay rito. Okay lang at hindi gaano sasakit ang ulo ng mga empleyado ko. Tipid siyang ngumiti. Hindi mo naman kailangan gawin ng ganun, Kevin. Ayan sis Debbie, gagawin ko mga bagay na yun. Hindi lang para sa mga bata, kundi para na rin makabawi ako sa kapatid kong si Alvin.
At nang sa ganun ay matahimik na rin siya kahit papaano sa kabilang buhay. Kaya please, hayaan mo na lang ako. Hindi na siya sumagot pa at pumunta na lang sa kanyang kwarto para kumuha ng unan at kumot na ipapagamit niya rito. Sigurado ka bang okay ka na rito sa sala? Tanong niya nang makabalik na siya sa sala at inilapag ang dala niyang kumot at 2 unan. Pwede namang doon ka na lang sa kwarto kasama ng mga bata. Tapos doon na lang ako tatabi kina mama at papa. Okay na ako rito, Debbie. Sanay naman akong matulog sa sala eh. Sa bahay, ganun lagi ang ginagawa ko. Bibihira lang ako makadiretso sa kama. Pagkukwento nito, natinugunan lang niya ng pagtangu-tango. O sige, iiwan na kita rito at babalik na ako sa mga bata. Matutulog ka na ba? Medyo nahihiya pang tanong nito. At sa tono ng boses ay parang gusto nitong iparating sa kanya na doon muna siya at samahan ito. O kaya ay may topic ito na gusto nilang pag-usapan. Oo, matutulog na ako. Mag-aalas 9 na rin kasi. Ikaw, matulog ka na rin at maaga ka pa sigurong babiyahe bukas. Sagot niya at pagkatapos ay tumalikod na siya. Maglalakad na sana siya pabalik sa kwarto niya at ng kambal nang biglang kumidlat at kasunod ay pagkulog ng malakas. Nagulat siya, hindi dahil sa malakas na kulog, kundi dahil sa ginawa ni Kevin. Dali-dali itong lumapit sa kanya at napahawak pa sa braso niya. Kumubli rin ito sa likod niya na para bang may tinatago ang kalaban. Nang tumigil na ang pagkulog at pagkidlat, ay napatingin siya rito at natawa ng malakas. Pilit kasi itong nagsusumiksik sa kanya na para bang tatamaan ito ng kulog at kidlat. Ilang sandali pa ay unti-unti na nitong itinaas ang muka at nang magkatinginan sila ay parang bigla na lang itong nakaramdam ng pagkapahiya. Tumayo na rin ito at sinubukang iridim ang sarili. Pero wala na, halos hindi na siya matigil sa pagtawa. Hindi ko alam na, takot ka pala sa kulog at kidlat. Tapos pipilitin mo pang bumiyahe pabalik ng Maynila? Natatawa pa rin na sambit niya. Hindi ito sumagot at nagtungo lang sa sofa kung saan ito matutulog. Umasta ito na parang walang nangyari. Pero pansin pa rin niya ang panginginig ng kamay nito. Mabuti pa, doon ka na lang sa kwarto kasama ng mga bata. Siguradong hindi ka rin makakatulog dito. Doon na lang ako kay na mama at papa. Hindi ito sumagot. Kaya alam niyang yun din ang gusto nito. Wala rin itong sinabi nang hakutin na niya pabalik sa kwarto ang kumot at mga unan. Sumunod na lang ito sa kanya. Dito ka na lang tumabi sa kambal. Dito ay siguradong hindi ka matatakot. Basta isarado mo lang ang pinto pero wag mong ilalak. Hindi pa rin ito nagsalita. Malamang ay nahihiya pa rin sa kanya. Tumangutango lang ito at pagkatapos ay lumabas na siya mula sa kwarto. Nang isarado na nito ang pinto, ay napangiti na naman ulit siya. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang nakita niyang itsura ni Kevin kanina. O anak, dito ka ba matutulog sa kwarto namin? Nasaan na si Kevin? Tanong ng kanyang ina nang mapansin nito ang pagpasok niya sa kwarto at pagtabi sa higaan ng mga ito. Doon ko na lang po pinatulog sa kwarto kasama ng mga bata. At baka himatayin pa siya sa sala. Sagot niya habang napapangiti pa rin. Ano? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong nito, pero hindi na niya sinagot at ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at hindi na rin ito nag-usisa pa. Nang mag-umaga na ay sobrang lakas pa rin ng ulan. Ang paglabas niya ng kwarto ng mga magulang ay dumiretso agad siya sa kwartong kinaroroonan nina Kevin at ng kambal. Tulog pa rin ang mga ito, pero ang agad niyang napansin ay ang posisyon ng mga bata. Nakayakap ang mga ito kay Kevin. Mukhang nagising na ang mga ito at nang makitang nasa tabi ang kinikilalang daddy ay agad na niyakap hanggang sa makatulog ulit. Hindi na muna niya inistorbo ang tatlo at lumabas na ulit siya. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina para tumulong sa ina sa paghahanda ng almusal. Saktong nakatapos na sila sa pagluluto nang magising ang kambal.
Papunta ang mga ito sa kinaroroonan nila. Habang hila-hila si Kevin, na mukhang inaantok pa at gusto pang matulog. "Good morning, Mama!" Aboteng ang bati ng kambal sa kanya. "Good morning, mga anak. Kumusta ang tulog ninyo?" "Ang sarap po ng tulog namin, Mama, kasi katabi namin si Daddy. Parang ayaw pa nga namin bumangon eh. Kaya lang, ay lampas ng 7 eh." Si Ludi ang agad na sumagot. Napangiti siya dahil sa nakitang tuwa sa ekspresyon ng kambal. Pagkuway bumaling siya kay Kevin at nang magtama ang kanilang mga mata, ay parang natatawa pa rin siya. Pero pinigilan niya dahil naroon ang kambal. "Ikaw, kumusta naman ang tulog mo? Okay naman ba? Nakatulog ka ba ng mahimbing?" Tanong niya rito. Oo, maayos naman ang tulog ko. Maraming salamat sa iyo. Sagot nito matapos mag-iwas ng tingin sa kanya. Parang lalong lumakas ang ulan ah. Paano kaya ako nito makakabiyahe pabalik ng Maynila? Pabulong na sabi ni Kevin matapos nitong tumingin sa labas. Hindi pa siya nakakasagot nang may dumating na barangay officials at inabisuhan silang huwag nang babiyahe ng malayo. May paparating din na bagyo, kaya dapat ay magstay lang sila sa loob ng bahay. "Mukhang magtatagal ka pa ng ilang araw dito ah," sabi niya kay Kevin nang makaalis na ang barangay officials na pumunta sa kanilang bahay. Hindi muna ito sumagot at sumulyap lang sa kambal na kasalukuyan nag-e-enjoy sa pagkain ng almusal. Okay lang yun. Baka kasama ko naman ang mas matagal ang kambal eh. Anito, saka lumapit sa mga bata at sumalo sa pagkain. Halos 2 araw na walang tigil ang ulan. Naapektuhan niyon ang mga pangunahing daan kaya hindi nakabiyahe si Kevin. Ngayon nga ay pangatlong araw na roon ang lalaki at wala itong nagawa kundi ang magstay roon ng ganun katagal. Hindi ito nagreklamo at sa mga araw na yon ay mas lalo pa itong napalapit sa kambal. Na para bang gusto nitong ipakita sa kanya na pinaninindigan nito ang pangakong tatayong ama sa mga bata. At sa isang banda ng kanyang isip ay nakaramdam siya ng pag-aalala sa kung paano niya sasabihin sa mga bata na hindi talaga si Kevin ang tunay na ama ng mga ito. Bukod sa kambal ay napalapit na rin ito sa kanya. Mabilis silang nagkagaanan ng loob sa 3 araw na naroon ito sa kanila. Nagkalabasa na sila ng ilang sekreto sa kanilang buhay nang walang pag-aalinlangan. At ang isa sa ibinahagi ni Kevin sa kanya ay ang tungkol sa hindi nito magandang relasyon sa mga magulang. Akong sinisisi nila kung bakit namatay ang kapatid kong si Alvin. "Bakit naman? Ano bang ginawa mo?" Ako dapat kasi ang babiyahe papuntang ibang bansa nung araw na aksidente ang kapatid ko. Pero dahil busy ako nun sa personal kong buhay, kaya napilitan ng mga magulang ko na si Alvin na lang ang ipadala. Mula nun ay parang isinumpa na nila ako. Parang lahat na lang ng gawin ko ay mali para sa kanila. "Bakit naman ganun? Hindi ba nila naisip na kung ikaw yung bumiyahe nun ay ikaw naman ang makakasama sa pag-crash ng eroplano?" Bumuntong hininga muna si Kevin bago sumagot. Mula pagkabata ay si Alvin na talaga ang paborito nilang anak. Bunso kasi at kamukhang kamukha ro ng ama ko. Halos hindi nga nila ako pinapansin noon eh. Kahit ginagawa ko naman ang lahat para makatulong sa kanila. Kahit noong nakapagpatayo na ako ng sarili kong kumpanya, ay parang hindi naman nila na-appreciate. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay parang naawa siya bigla sa lalaki at nalungkot din para rito. Hindi niya alam na may ganun pala itong kwento. At ang kamay niya ay tila ba gumalaw na lang ng kusa at hinaplos-haplos ang likod nito. Magkamukha naman kayo ni Alvin ah. Kaya nga napagkamalan kitang siya eh. Pero alam mo, okay lang yan. Kung ayaw kang makasama ng mga magulang mo, nandito naman ang kambal. At ako. Aniya na naging dahilan para mapatitig ito sa kanya. Kung ganun, sasama na kayo sa akin sa Manila. Seryosong tanong nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? I mean, papasok ka na ba sa kumpanya ko bilang sekretarya? At para maisama mo ang kambal, ako na magbibigay sa inyo ng bahay na matitirhan nyo.
May kasama ng yaya na magbabantay sa kanila at maid na tutulong sa'yo sa mga gawaing bahay. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Kung ganun kaganda ang offer nito sa kanya, ay walang dahilan para tanggihan niya ang inaalok nitong posisyon bilang sekretarya sa kumpanya nito. Pero parang sobra naman yata. Daig pa niyang isang asawa na ibabahay nito at susuportahan. Napapaisip na tuloy siya kung nagugustuhan na ba siya nito, kaya ganun na lang kung mag-offer ito sa kanya. Hindi ko alam. Tatanungin ko muna sina mama. At syempre ang mga bata kung papayag ba sila. Sagot niya rito. Sige lang, Debbie. Basta kung ano ang maging desisyon mo, sabihin mo agad sa akin. Kinagabihan ay sinabi niya sa mga magulang ang tungkol sa napag-usapan nila ni Kevin. Tinanong niya rin kung ano ang opinyon ng mga ito at iisa lang ang sagot na narinig niya. Tanggap na raw niya ang inaalok ni Kevin at wag na magdalawang isip pa. Pamangkin naman daw ng lalaki ang kambal, kaya walang masama kung tutulungan sila nito. Pagdating naman kina Ludi at Larry, kahit hindi na niya tanungin ang mga ito, ay siguradong papayag agad na sumama sa kanya sa Manila at manirahan sa bago at mas malaking bahay. Mapapalapit na rin ang mga ito sa kinikilalang daddy. At kahit araw-araw pa ay mabibisita na ang mga ito ng lalaki. Kaya siguradong hindi magdadalawang isip ang mga ito na pumayag. Sa huli ay sumama silang mag-iina kay Kevin pabalik nito sa Maynila. Nang gumanda na ulit ang panahon, tinanggap niya ang inaalok nitong posisyon sa kumpanya. Pati ang bahay na ipinangako nito na may kasama ng yaya at maid. Para naman to sa mga anak ko. Yun na lang ang palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili sa tuwing may isip niya na baka sobra-sobra na ang ibinibigay na tulong ni Kevin sa kanya. Makalipas ang mahigit isang buwan, pagpasok niya sa opisina, nagulat na lang siya nang sumalubong sa kanya ang dalawang matanda na nagpakilalang mga magulang ni Kevin. Ikaw na ba yan, Iha? Ang sinasabing nakarelasyon ni Alvin noon? Ang ina ni Kevin ang nagtanong na humawak pa sa mga kamay niya matapos siyang lapitan. Ako nga po. Debbie po ang pangalan ko. Sagot niya at formal na rin siyang nagpakilala sa mga ito. Nagkaanak din daw kayo ni Alvin at kambal pa. Nasaan sila, Iha? Kasama mo ba sila rito sa Maynila? Sino nag-aalaga sa kanila? Ang ama naman ni Kevin ang nagtanong. Nahalata ang pagkasabik sa ekspresyon. Mukhang hindi na ito makapaghintay at gustong-gusto nang makita at makilala ang kambal. Nasa bahay po sila. Binabantayan ng yaya na kinuha ni Kevin. Sagot niya at pagkatapos ay pasimple siyang sumulyap kay Kevin. Nakasalukuyang inaabala ang sarili sa pag-check ng mga documents sa mesa nito. Kawawa naman ang mga bata. Kung gusto mo ay, doon na lang kayo tumira sa mansyon namin. Doon, hindi mo na kailangan magtrabaho. Kami nang bahala sa inyo. Alok ni Mrs. Henyo na hindi niya agad sinagot. Sa halip ay bumalik ulit siya kay Kevin na sa pagkakataong iyon ay nakatingin na sa kanya at mukhang naghihintay ng isasagot niya sa ina nito. Okay na po kami sa bahay namin ngayon. Komportable naman ang mga bata ron at walang nagiging problema. Araw-araw din pong dumadalo si Kevin sa amin kaya hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi nang sumagot na agad si Mrs. Henyo. Kung buhay pa si Alvin, hindi sana kayo mahihirapang mag-iina. Siguradong hindi niya kayo pababayaan. Ito kasing si Kevin, mas inuna yung pambababae niya kaysa gampanan ng obligasyon niya sa pamilya. Iyon tuloy, nawala si Alvin sa amin. Nawala man lang kaming nagawa. Kawawa naman siya. Hindi niya nasilayan ang kambal niyang anak. Muli siyang napatingin kay Kevin dahil sa sinabi ng ina nito. Tama ang sinabi sa kanya ng lalaki na ito ang sinisisi ng mga magulang sa pagkamatay ng kapatid nito. Na para sa kanya ay masyadong unfair. Wala namang may gusto sa nangyaring aksidente. Ramdam niya ang lungkot sa ekspresyon ni Kevin na agad ding umiwas ng tingin sa kanya nang magsalubong ang mga mata nila. Pwede mo ba kaming samahan sa kambal, Iha? Wala ka pa naman sigurong gagawin masyado rito.
Hihiramin ka na muna namin. Biglang sabad ni Mrs. Henyo. At hindi pa man niya naibubuka ang kanyang bibig, ay sumagot na si Kevin, kasabay ng pagtayo nito. Ihatid ko na po kayo ron. May ibibigay rin po ako sa mga bata, kaya sabay-sabay na tayong pumunta ron. Hindi na rin hinintay pa ni Kevin na makasagot ang mga magulang at nagsimula na itong maglakad palabas ng opisina. Hindi nagtagalay, sumunod na ang dalawang matanda at sumama na rin siya sa mga ito. Pagdating sa bahay, ay sobrang pananabik ang nakita niya sa mga magulang ni Kevin. Napayakap agad ang mga ito sa naguguluhang kambal. Ludi, Larry, bless kayo sa lolo at lola niyo. Mahinahong pag-utos niya sa kambal na agad namang sinunod ng mga ito. Lolo at lola po namin sila, mama? Tanong ni Ludi sa kanya bilang pagkukumpirma. Sila ang mga magulang ni Daddy Kevin ninyo, kaya lolo at lola niyo sila. Ah, ganun po ba? Napapatangu-tangong sagot ni Ludi at pagkatapos ay bumalik na ulit ito sa dalawang matanda at nakipagkwentuhan. Umuwi ang mag-asawang Henyo na malapad ang ngiti sa labi ng mga ito. Sobrang natuwa ang dalawang matanda sa pakikipagkwentuhan sa kambal. At bago umalis sa mga ito, ay sinubukan ulit siyang kumbinsihin na sa mansyon na lang ng mga ito sila tumira. Natinanggihan ulit niya dahil kay Kevin. At saka, mahihiya lang siya ron, lalo na't hindi pa naman niya gaanong kilala ang dalawang matanda. Isa pa, ay wala na rin ang tunay na ama ng kambal, kaya medyo awkward kung titira siya ron. Habang nasa kotse at pabalik na silang dalawa ni Kevin sa opisina nito, ay tahimik lang ang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang problema. Nainis ba ito sa mga papaparinig na ginawa ng mga magulang? O hindi nito nagustuhan ang pamimilit sa kanya ng dalawang matanda na sa mansyon na lang ng mga ito sila tumira? Nang makapasok na sila sa opisina, ay siya na ang una nagsalita at bumasag sa katahimikan. Tinanong nga pala ako ng mga magulang mo kung alam daw ba ng kambal kung sino ang ama nila. Bakit daddy raw ang tawag nila sa'yo at ikaw ang kinikilala nilang ama? Medyo nahihiya pang sabi niya, pero kailangan niya kasing i-open ang topic na yon kay Kevin. Anong isinagot mo sa kanila? Sinabi ko ang totoo. Ipinaliwanag ko na hindi ko pa nasasabi sa kambal ang totoo mula na mapagkamaling kang daddy nila. Tapos, anong sabi nila? Hindi raw pwedeng ganon. Dapat sabihin ko raw sa mga bata ang totoo. Lumapit sa kanya si Kevin at tiningnan siya ng diretsyo. Ikaw, anong plano mo? Hindi ko alam eh. Hindi ako makabuelo. Hindi ko alam kung paano ko aaminin sa kambal ang totoo. Natito ka lang nila at hindi daddy. Nahihirapan ka ba? Mas lalo pa itong lumapit sa kanya habang nagtatanong at titig na titig pa rin sa kanya. Natigilan siya at kinabahan ng bahagya sa kung ano ang ibig sabihin nito sa itinanong sa kanya. Kaya ang naisagot niya rito ay sunod-sunod na pagtangulang. Kung nahihirapan kang aminin sa kambal ang totoo, simple lang ang solusyon dyan. Pakasalan mo ko, Debbie. Seryosong sabi nito na ikinagulat niya ng sobra. Ano? Pakakasalan? Nagugustuhan na kita, Debbie. At mukhang hindi ko na to kakayanin pang ilihim mula sa'yo. Napamahal na rin ako ng sobra sa mga bata. Gusto ko ay forever na nila akong tawaging daddy. Hindi tito, hindi uncle. Ang gusto ko ay daddy. Kaya pakasalan mo na ako. Hindi pa rin siya makasagot at naroon pa rin ang pagkabigla sa sistema niya. Pero inaamin niya sa sarili na nahuhulog na rin ang loob niya rito. Mula nang makilala niya ito ng lubusan at nalaman kong gaano ito kabuting tao. Na hindi naman talaga ito playboy o babaero. Siguro noong nabubuhay pa si Alvin. Pero nung nawala na ang kapatid nito, ay naging responsable na rin ito at nagbago. Ano, tatanggapin mo bang proposal ko? Dahil kung hindi ay, ipamimigay ko na lang tong singsing at iba pang regalo sa mga empleyado ko. Napukaw ang atensyon niya nang magsalita ulit si Kevin. Kasabay ng bahagyang pagtapik nito sa balikat niya.
Doon lang din niya napansin na naglabas na pala ito ng singsing at kasalukuyan nang inaabot sa kanya. Will you marry me, Miss Debbie Reverante? Formal na nag-propose si Kevin sa kanya at lumuhod pa sa harapan niya. Hindi ko to inaasahan. Pero aaminin ko na nagkakaroon ka na rin ng puwang sa puso ko. Nagkakagusto na rin ako sa'yo. Mahal na nga yata kita, Kevin eh. Pagtatapat niya rito. So, anong sagot mo? Yes, Kevin. Pumapayag na akong magpakasal sa'yo. Nagpakatotoo na rin siya at inamin ang totoo niyang damdamin para sa lalaki. At habang isinusuot nito ang singsing sa daliri niya, ay hindi niya napigilang mapaiyak dahil sa sobrang tuwa. Parang tumatalon-talon pa nga ang puso niya dahil sa kilig na nararamdaman. Halos 3 buwan lang ang preparasyon nila at pinakasalan agad siya ni Kevin, na para bang nagmamadali ito at takot nang mawala pa siya sa buhay nito. Simple lang ang selebrasyon pero sobrang saya nila. At ang mas lalong nagpasaya kay Kevin ay ang pagdalo ng mga magulang nito. Nakalaunan ay humingi rin ng tawa dito dahil sa mahabang panahon na ito ang sinisi sa pagkamatay ng kapatid. Hindi naman nagtanim ng galit si Kevin at mabilis lang na pinatawad ang mga magulang. Mas nangingibabaw ang pagkasabik nito na muling makasama ang mga magulang. Kaya sa huli ay mas naging masaya pa ang buhay nila ng kambal. Buo na ang extended family nila at lahat ay magkakasundo. Pagkatapos ng kasal, ay sumama na rin sila ng kambal sa bahay ni Kevin. At doon ay nakabuo sila ng batang lalaki na sobrang ikinatuwa ng kambal. Pati na mga magulang ni Kevin. At mula noon ay hindi na rin siya pinagtrabaho ng asawa sa opisina nito. Nag-full-time na lang siya sa pag-aalaga sa mga anak at sa kanyang asawa. Nang sa tingin nila ay maiintindihan na ng kambalang katotohanan na hindi si Kevin ang tatay ng mga ito, ay sinabi rin nila iyon at ipinaliwanag dito. Mabuti na lang at napalaki nilang maunawain ang mga ito, kaya hindi nagalit o nagdamdam. Grateful pa nga ang mga ito kay Kevin dahil hindi raw nagdalawang isip na akuin sila at bigyan ng buong pamilya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!